Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid at welcome po sa bawat isa sa inyo na nakikibahagi at nanonood sa kanilang mga tahanan sa gawain ito ng Panginoon ngayong araw ng linggo, Abril 18 o April 18, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Efren D. Villanueva ng Jesus Christ Ambassador Church. Purihin po ang Panginoon sa muling pagkakataong ito na tayo ay makakapag-kwentuhan, makapagpakinig ng mga salita ng Panginoon. At ngayong araw na ito, kung meron kayo ng mga nais na ibahagi ng mga karanasan, pasasalamat o kahilingan, ay ipadala lamang po sa akin upang sa gayon, ito ay ating may panalangin at isasama sa ating mga panalangin na personal o pampamilyang pananalangin ng bawat mananampalataya. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng salita ng Panginoon mula rito sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 8. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na mapagpala sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ngayong umaga narito po ang iyong abang lingkod upang muling maglingkod sa aming mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar ng aming kapuluan. Aming idinadalangin o Diyos ang iyong pagpapala at bendisyon at patuloy na gumabay ka sa mga makikinig. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa magitan ng iyong Espiritong Banal na magkaroon ng pagpapala mula sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Pagpalain mo rin po ang iyong abang lingkod na gagamitin mo ngayong araw na ito. At ito po ang aking pasalamat at dalangin sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed immortal, wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Kung meron po na masasabi natin na hahangaan natin sa banal na kasulatan, ang isang tao mula sa Bagong Tipan, ito ay ang pangalang Pablo
na isang makasaysayan at alam-alam natin ang kanyang kasaysayan. Ang marami po ay sinasabi nila na ito si Apostol Pablo sa kanyang personalidad ay medyo masyado siyang stricto. Iba naman ay diretsahan kung magsalita si Apostol Pablo. Iyon po ang kanyang katangian at sinasabi ng marami. At ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan na kagad niyang kinokorek ang tao. Katulad ng sinasabi niya halimbawa na kung tayo ay papasok sa simbahan, na tayo ay haharap sa Panginoon, ay dapat yung karapat-dapat tayo. At meron ding mapanganib at biglaang sinabi si Apostol Pablo nang sabi niya dapat ang mga mananampalatayang mga babae ay dapat na manatiling tahimik sa loob ng iglesia, yamang may mga lalaki na pwede mangunguna sa iglesia. Ito po ay laging nasa isip ng maraming mga mananampalataya. Pero sa katunayan, si Apostol Pablo, mga minamahal ko sa Panginoon, sa aklat ng mga gawa ay makikita natin na si Apostol Pablo ay punong-puno ng pag-ibig at pagkilala sa mga tao, sa mga ginawa ng mga tao, ng iglesia. At makikita natin ito sa buhay nitong si Apostol Pablo. At hindi tayo magtataka kung bakit si Apostol Pablo na isang masasabi nating ebangelista, masasabi natin na isang pastor, na kung bakit marami mga tao ang umibig sa kanya at kumilala sa Panginoon ng dahil sa kanya, dahil sa pinadadaman niya na pag-ibig at pagkilala sa ginagawa ng tao sa ating Panginoon. At alam natin ang kasaysayan nitong si Pablo, na dati-rati Saulo. Alam natin na itong si Pablo ay isa po siyang kinikilalang tao. Iginagalang na tao, mataas at may tungkulin sa lipunan, at isa siya na pariseyo na masasabi natin. Ngunit alam din natin ang kasaysayan na si Pablo ay galit na galit sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ayaw na ayaw niya na ang paniniwala nila ay mahaluan ng ibang paniniwala. Kaya kapag mayroong ibang paniniwala na katulad ng natutuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang dapat na kilalanin ng tao, galit na galit itong si Pablo. Ayaw na ayaw niyang mapakinggan yun. Ayaw na ayaw niya. Kung kaya nung panahong yun, ng pangalan pa niya ay Saulo, ay nandoon humingi siya ng permiso, humingi siya ng sulat sa kataas-taasang saserdote upang hanapin ang mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo na iba sa kanyang pinaniniwalaan. At ang layunin niya roon ay upang sila ay dakpin, ikulong, parusahan, o kung ano man ang maiisip niyang gawin para sa mga mananampalatayang ito na kumikilala sa Panginoong Jesucristo. At yun ay mababasa natin ang pangyayari na isang araw nang papunta na siya sa Damasco, na dala-dala ang sulat upang hanapin, maaaring sabihin natin mag house to house na itong si Pablo upang hanapin ang mga mananampalatayang Kristiyano, ay nandoon sa daan pa lamang ng Damasco papunta sa lugar na kanyang pupuntahan, na kung saan nahanapin ang mga mananampalataya, ay kinatagpo siya ng Panginoon. At ito po'y matatagpuan natin sa mga gawa, o sa mga gawa chapter 9 verses 1 to 9. Nang tawagin siya ng Panginoon sa daan ng Damasco, alam natin ang kasaysayan na siya ay binulag ng Panginoon sa pagitan ng nakasisilaw na liwanag, at nag-usap silang dalawa ng Panginoon. Alam natin ang kasaysayan, sinabi ng Panginoon na, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusip? Sabi ni Saulo na, sino po kayo, Panginoon? At mula nung makatagpo ni Saulo ang Panginoon, ay nandoon nagpasimula ng pagbabago ng buhay nitong si Saulo
na tinawag din Pablo ayon sa Kabanata 13, talatang 9. Mula sa Saulo, at siya rin ay tinatawag na Pablo. At dito makita po natin, mga minamahal ko sa Panginoon, na nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, galit na galit din tayo sa mga mananampalataya. Ayaw din natin na mahaluan ng ibang paniniwala ang ating puso, ang ating pamilya, at galit na galit tayo. Balikan natin ang mga pangyayari nung tayo hindi pa Kristiyano. Nung hindi pa tayo Kristiyano, kung meron dumadalaw sa atin na maaring pastor, ay galit na galit tayo. Ang ilan naman ay tinataguan. Ang ilan naman ay pinagsasara ng pinto. Ito po ay normal kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Sapagkat ayaw mo na babahiran ng ibang paniniwala ang iyong paniniwala na natutuhan at naturo sa iyo. Kaya galit na galit din po tayo. At tayo ay tinataguan ng mga tao. Malayo pa tayo, tinataguan na tayo. Dahil sa ayaw natin ng mga tao ay makakilala sa Panginoon. At gusto natin manatili tayo na tapat sa ating paniniwala. Kaya si Apostol Pablo ay ganito ang kanyang ginawa. Inanap niya ang mga mananampalataya at gustong-gusto niyang patayin. Gusto niyang ikulong, gusto niyang parusahan ang mga mananampalatayang ito. At dito po sa Filipos na binasa natin kanina, makikita natin dito ang pangyayari nung katagpuin siya ng Panginoon. Narito ang kanyang sinabi, nakapahayagan. Oo, ang sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Mula nang katagpuin siya ng Panginoon, alam natin ang kanyang kalagayan. Isa siyang ginagalang, isa siyang may kakayahan, at nandito, sabihin natin, turning point nitong si Saulo na naging Pablo, na katawagan ding Pablo, ay nandoon, nagbago ang kanyang buhay. Ang pagbabagong ito ng kanyang buhay ay sinabi niya dito sa Filipos. Ang Filipos, nung isulat ni Pablo, ang aklat ng Filipos ay nakabilanggo po siya. At ang sabi niya, pinagpalit niya ang lahat ng bagay. Makamtan lamang niya ang mas mahalagang bagay. Ito ay ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At yun ang sinabi niya. Sa kabila, mga minamahal ko sa Panginoon, ang kalagayan nitong si Pablo, na magandang kanyang kalagayan noon, pero tingnan natin ngayon kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya, na minsan ding sinabi niya sa kanyang mga sulat ang kanyang kalagayan bilang isang mananampalataya na nagkaroon ng maraming mga paghihirap sa kanyang buhay. Ang banal na kasulatan, kung titingnan natin ang Bagong Tipan, kung merong tao na sasabihin natin bukod sa ating Panginoong Jesucristo na nagpapahayag ng pagmamalasakit, ng pagmamahal, at gayon din naman ang pagkilala sa mga tao, sa mga iglesia, bukod sa ating Panginoong Jesucristo, masasabi natin ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay punong-puno ng pagmamahal sa kanyang pagmimisyon at pagkilala sa mga tao na kumikilala sa Panginoon, at binibigyan niya ng pansin ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tingnan natin ang kanyang karanasan. Ang pagsubok na malaking dumating sa kanyang buhay sa larangan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin kung meron kayong banal na aklat sa Bagong Tipan, ay makibukas kayo sa akin sa 2 Korinto, Kabanata 11. Ang mga talata ay mula talatang 23
hanggang mga talatang 20 at siyam. Pakinggan po ninyo ang karanasan na naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Verse 23, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nakabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, at natikman ko pa rin ang maginaw, ngunit wala man lamang balabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may manghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan ako. Makita natin, mga minamahal ko sa Panginoon, na sa paglilingkod nitong si Apostol Pablo, mula sa magandang kalagayan ng buhay, maranyang buhay, ay nandoon, nung tawagin siya ng Panginoon, naranasan niya ang bagay na hindi niya dapat na maranasan nung siya ay wala pa sa Panginoon. Grabe ang pangyayari sa kanyang buhay. Kung titingnan po natin itong unang Korinto, kabanata 11, talatang 23 hanggang 33, makikita po natin ang kanyang karanasan. Mayroon pong 23 karanasan na kanyang naranasan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At bukod sa 23 karanasan niyon na kanyang naranasan, ay mayroon pang grabe na kanyang naranasan. Nung siya ay magkaroon, ang sabi niya doon sa 2 Korinto, kabanata 12, talatang 7, nagkaroon siya ng isang tinik na yun ay pinahirapan siya. Sakripisyo ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Gusto niyang mawala, ngunit pinanatili ng Panginoon manatili doon. At ginamit ni Satanas yun upang pigilin ang pangangaral, pagtuturo, pagsusulat nitong si Apostol Pablo. Sa 23 na karanasan yun, nandutong pa, dinagdagan pa. At hindi lamang yun, sa 2 Korinto, kabanata 1, talatang 15, siya po ay iniwanan ng kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan na dati-rati lagi niyang kasama, katuwang, ngunit ngayon, nung siya ay ikulong, siya po ay iniwanan, pinabayaan ng dalawa niyang kaibigan na ito'y walang ba kundi si Figelio at Hermogenes, na natala sa 2 Korinto, kabanata 1, talatang 15. Makita natin, mga minamahal ko sa Panginoon, iniwasan nila dahil lang iniisip ng dalawang ito na kanyang kaibigan na kung sila ay kakitaan ng mga sundalo, ay maaring sila rin ay huliin at sila rin ay mabilanggo.
Kaya't umiwas sila sa ganung mga sitwasyon na katulad nitong si Pedro nung panahon ng Panginoon ay inuli na, ay nagkaila itong si Pedro para lamang mailigtas ang kanyang sarili. At naranasan din ni Apostol Pablo na tila baga nawalan na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Kung babasahin nyo ang 2 Korinto, Kabanata 1, talatang 8, makikita po natin dito sa mga talatang ito sa Korinto, 2 Korinto, Kabanata 1, talatang 8. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng talata. Mga kapatid, ang sabi po niya sa 2 Korinto, Kabanata 8, talatang Kabanatang 1, talatang 8. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapigatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Sa kanyang sarili, lalo na nung naranasan niya ng kanyang barkong sinasakyan ay nawasak. Iniisip marahil niya na wala na siyang kapag-asa na mabuhay pa dahil sa pangyayari niya. Ngunit ang Panginoong Diyos na tumawag sa kanya ay mayroong layunin, mayroong plano. Sa kabila na-encounter niyang problemang iyon ay nandoon ang Panginoon na sumalo sa kanya. Sa karanasang ito mga kapatid, kung tayo ay ordinaryong katulad ng ordinaryong tao na mananampalataya, maaring isipin na natin ang pagtalikod sa Panginoon. Sa 23 karanasang ito, at nadagdag pa yung siya ay nagkaroon ng tinik, na sakit, at siya ay iniwasan, nilayuan ng kanyang mga kaibigan, at tila baga naging desperado na ang kanyang buhay, nawalan na siya ng pag-asa sa mga pangyayari na dumating sa kanya. Siguro kung ating iisipin kung mangyari sa atin ito, maaaring sabihin natin tatalikod na tayo sa Panginoon. Iiwanan na natin ang pananampalataya sa dami-daming pagsubok na iyon na dumating sa buhay natin. Maaaring tayo manlamig o lumayo at itakwil ang ating pananampalataya. Napakabigat ng dumating sa buhay nitong si Pablo na karanasan. Sa buhay natin sa araw-araw, maaaring hindi katulad ni Apostol Pablo ang mga karanasan na maaring sabihin nating nagpapahirap o di kaya naman ay panghihina ng pananampalataya o di kaya ay paglayo sa pananampalataya. Maaring dumating sa buhay natin ng mga gayong sitwasyon, ngunit tingnan natin ang buhay nitong si Apostol Pablo, mas grabe ang sitwasyon dumating sa kanya, ngunit nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Nanatili siya na sumusunod sa Panginoon sa kanyang pananampalataya. At sa kabila ng mga karanasang ito, mga minamahal ko sa Panginoon, na kanyang naranasan, isa pa na maganda na makikita natin sa kanya. Dito sa talatang 28 ng 2 Korinto, Kabanata 11, talatang 28, bukod sa lahat ng iyan, ang tinutukoy niya ang mga karanasan na 23 karanasan. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Wow! Grabe ang pag-ibig niya sa iglesia ng Panginoon. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, siya ang pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan. At ang lahat ng mga iglesia na natayo sa magitan niya sa pangangaral, pagtuturo, ay nandoon sa kabila ng siya'y nakabilanggo, inaalala pa rin niya
ang mga iglesyang ito. Inaalala pa rin niya ang mga mananampalataya, ang sitwasyon ng bawat isa, kalagayan ng bawat mananampalataya. Sa kabila ng siya ay naghihirap, ay nandoon pa rin ang kanyang pag-ibig sa iglesia ng Panginoon. Kahanga-hanga ang kanyang pananampalataya. Masasabi natin na dapat sana'y sumurrender na siya sa kanyang pananampalataya, ngunit siya ay nagpatuloy sa pananampalataya. Wika nga ng isang pelikula ni Van Damme, ang sabi niya, no retreat, no surrender. At yun ang nangyari sa buhay nitong si Apostol Pablo. Maraming mga minamahal ko sa Panginoon, iba't iba ang pagsubok na dumarating sa buhay natin. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga bagay na yon. Maring may mga magagaan na mga pagsubok. Maring may mga mabibigat o katamtaman na mga pagsubok. Ano ang gagawin mo sa lahat ng iyon? Anong gagawin mo sa iyong pananampalataya? Mananatili ka ba na tapat na sumusunod sa Panginoon sa kabila ng iyong nararanasang iyon? Lalo na sa ating panahong ito, mga minamahal ko sa Panginoon. Ang panahon natin ay tila baga pahirap ng pahirap dahil sa pandemic na dumating sa buong mundo. At maraming mga tao na naghihirap, naghahanap ng paraan kung paano mabubuhay dahil sa marami sa ating mga kababayan, mananampalataya o hindi, ay nangawalan ng mga hanap buhay. Ang minamahal ko sa Panginoon, sa mga pangyayaring ito, paano natin haharapin? Saan tayo ihingi ng tulong? Ang sabi ni Haring David, sino pa ang aking lalapitan? Sino ang aking tatawagan? Lalapit ako sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon at siya'y lalapit sa atin. Maniwala tayo sa Panginoon ng bawat kalagayan natin na Kanyang nalalaman. Ang layo ng Panginoon sa atin ay isang panalangin lamang. Dumulog tayo sa Kanya. Dalhin natin sa Kanya anumang kabigatan ng ating kalooban, anumang nararanasan natin sa ating panahon. Nandiyan ang Panginoon, nandang tumulong sa atin. Lumapit tayo at maniwala at tandaan natin, ang Panginoon ay laging tumutugon sa ating mga pangangailangan. Kaya, nawa sa ganitong diwa, na katulad nitong si Apostol Pablo sa kanyang karanasan, ano man ang iyong nararanasan ngayon, maging isang mabuting halimbawa. Si Apostol Pablo, hindi naging dahilan, hindi naging hadlang ang maraming karanasan na hindi maganda sa kanyang buhay, kundi ang lahat ng ito ay naging inspirasyon pa niya upang lalong magpatuloy sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon ay laging nandiyan. Ang Diyos ay sapat sa pangangailangan ng lahat. Ulitin ko po, ang Diyos ay sapat sa pangangailangan ng lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang araw sa bawat isa sa inyo. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. when dangers fierce your path assail, God will take care of you.
through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, sa mga sandaling ito, narito po kami. Minsan pa kami dumudulog sa iyo, Panginoon. At sa mga sandaling ito, hindi po lingid sa iyo ang kalagayan ng bawat isa, lalo na ng mga mananampalataya. Nalalaman mo at nababasa ang kanilang mga iniisip at nilalaman ng aming mga puso. At alam namin, Panginoon, na damang-dama mo po ang kalagayan ng bawat isa. Ngayon, Panginoon, dinadalahin ko po anuman ang kalagayan at sitwasyon na hindi ko nalalaman, ngunit ikaw ang nakakaalam ng lahat ng kalagayan ito. Damayin, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng iyong presensya. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay. Patuloy, Panginoon, na maranasan ng bawat isa sa amin ng iyong mga pangako sa banal na aklat, na hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pababayaan, at yamang kami nagpapatuloy na naniniwala at hindi kami dapat na matakot sapagkat yaon ng mga pangako mo sa amin, Panginoon. Ng lahat ng bagay na kakailanganin namin, ikaw pa rin ay tapat at sapat. Ikaw pa rin ang magkakaloob ng lahat ng mga bagay na ito. Idinadalahin ko, Panginoon, sa bawat isa na nanonood ngayon, anuman po ang kanyang dalahin sa buhay, anuman, Panginoon, ang pangangailangan, ang karamdaman o problema na nasa kanya ngayon. Panginoon, dalawin mo nga po ang mga kapatid na ito. Naniniwala kami na ikaw ay Diyos na sumasalahat. Ikaw ay Diyos na nasa lahat. At ikaw ang Diyos na nakakalam ng lahat. At naniniwala po kami kakatagpuin mo ang kalagayan ng bawat isa na dumudulog sa iyo ngayon. At aming ipinagpupuri at pinagpapasalamat ang lahat ng bagay na ikaw ang Diyos na sumasalahat, na nagpapala sa lahat, nagkakaloob ng pangangailangan at nagiging sapat kami sa lahat-lahat. Maraming salamat po. Sumayo po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nagkaroon ng panahon para mapanood at mapakinggan ang mga salita ng Panginoon sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy tayong magsama-sama, magpatuloy sa gawain ng paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. God bless po. Kay buti mo, Panginoon,
tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat.